Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangmatagalang plano para sa mga biktima ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Samantala, malaking tulong naman ayon sa Office of Civil Defense ang bubuing National Task Force para maging mabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa pangailangan ng mga taga-Negros. Si Efraim Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Magpapatupad ang pamahalaan ng long-term plan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng ipinatawag na pulong sa Malacanang kasama ang bumubuo sa National Task Force on Kanlaon. Sinabi ng Pangulo na kasama sa plano ang pagtukoy sa matutuluyang ligtas na evacuation sites at pagtatayo ng permanenteng relocation areas para sa mga evacuee. Hanggang sa ngayon kasi, nasa mahigit 2,600 na pamilya ang nasa evacuation centers dahil nakataas pa rin ang Alert Level 3. Ayon sa Office of Civil Defense, malaki ang maitutulong ng National Task Force sa kahandaan at kaligtasan ng mga taga-Negros sakaling pumutok ulit ang Kanlaon. Ang pinag-utos ni Presidente, tignan na natin yung permanent evacuation centers, permanent relocations, at sangayon din doon sa mga mayors na nakausap niya, yung mga bagong bahay na itatayo pa lang ay huwag nang itayo dyan sa danger zones. Bagamat may mga nabuo ng standard operating procedures ang Regional Task Force, magagamit pa rin nila ang mga natutuhan sa mga nakalipas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Sa katunayan, mas magiging mabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Task Force dahil pinalimitahan na ito ng Pangulo sa 5 ahensya na magiging miyembro nito. Ang gusto po ni Pangulong Bongbong, limitahan sa mga 5 miyembro, major members, yung task force upang mas madali pong magdesisyon, kumilos. Subalit ito'y magigipagtulungan naman din sa mga local government units natin. Bukod sa OCD, kabilang sa mga magiging miyembro ng National Task Force on Kanlaon ay ang DepEd, DPWH, DOH at DSWD. Mula PBS Radyo Pilipinas, Efraim Gaitos para sa Balitang Pambansa.